Magandang umaga sa lahat or magandang araw sa lahat. Ako po ay si Risa Warner. Ang channel ko po ay nagtatalakay sa aking mga na-experience sa pagpapalaki ng aking anak dahil ang aking anak ay mayroon siyang bingot sa lips at saka sa kanyang palate. So, pasensya na po kung hindi masyadong maganda yung Tagalog ko, pero susubukan ko po na i-explain kung ano man ang aking mga na-experience sa pagpapalaki sa aking anak. So, unang-una, sabi sa CDC research na dito sa Estados Unidos, sa 1,000, mayroon talagang isang bata na ipinapanganak na may bingot sa lips at saka sa palate. So, nung 3 buwan pa lang na pagbubuntis ko, pagkatapos ng ultrasound, tinawagan ako ng doktor at sinabi na mayroong bingot ang anak mo. Sa nalaman ko na yun, sobra akong natakot, nag-worry talaga ako kasi nga na-experience ko na mabully nung maliit pa ako, nung nasa elementary pa ako, nung nasa high school ako, at sa nung nasa kolehiyo na ako, na-experience ko din na mabully kasi nga pangit daw ako. Yun nga, sabi ko, kaya nga yung self-esteem ko medyo wala talaga. Yung self-esteem ko talaga sobrang baba kasi nga na-experience ko lahat ng pangbubuli nung maliit pa ako. Kaya nung nalaman ko na may bingot ang anak ko, sobra akong umiyak. Sabi ko talaga, Lord, bakit ako? Bakit ako na? Kasi alam mo na, na-experience ko talaga lahat ng pambubuli. Bakit ako? Pero alam mo, ang experience na yun ay nagiging hakbang para ako maging isang matibay na ina, para ibukas ko ito na channel na to, para naman makatulong ako sa ibang mga magulang na na-experience ang kaparihong experience ko. So, nung 3 buwan pa lang sa pagbubuntis ko, sinabi na talaga ng doktor ko na may bingot ang anak mo. So, parang gumuho talaga yung mundo ko. Sabi ko, Lord, nakakatakot. Ang hirap. Bakit? Tinawagan ko talaga yung manugang ko. Sabi ko, Mami, may ganito, may ganyan ang anak ko. Sabi naman ng manugang ko, anak, huwag kang mag-alala. Na-experience namin yan. Yung asawa mo may ganyan. Hindi ka nag-iisa, hindi ka namin pababayaan, susuportahan ka namin hanggat sa aming makaya. So, nagpapasalamat talaga ako na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, kahit gaano kahirap yung pagsubok na ihahampas sa'yo, may tao talaga na ilalagay si Lord sa buhay mo na tulungan ka. So, yun nga, experience ko na yun. Hanggat oras na para akong manganak, kasi yung baby ko lumabas ng maaga. Lumabas siya ng maaga. Sa 7 buwan ko na pagbubuntis, bigla akong heavy bleeding. Sobrang pagdudurugo ko na kinailangan ko nang dalhin sa hospital. At doon, nagkaroon ako ng emergency cesarean section para kunin na si baby. At saka hindi ko rin alam noon that time na babae pala siya. Kasi nga, kahit na marami kaming appointment sa doktor, sinabihan talaga namin ng doktor na, Dok, gusto talaga namin na isurpresa yung gender ng aming baby kahit alam namin na mayroon na siyang bingot. Pero gusto talaga namin nga, masurpresa pa talaga kami na yung para bang old tradition na i-surprise mo talaga kung ano yung baby na dumating sa'yo. Balikan ko sa unang-una ko na pagbuntis, kaya nga pinangalanan ko siya ng Merveille, French ng miracle, milagro. Kasi nga, nung unang-una pa lang siya, sinapupunan ko, first trimester pa lang, nakaranas ako ng sobrang sakit ng tiyan ko na
para akong mamamatay sa sakit. Kaya sabi ko sa asawa ko, punta na tayo sa doktor, hindi ko na talaga kaya. Pumunta kami sa urgent care at sabi ng urgent care, yes, buntis ka, pero hindi namin alam kung ectopic pregnancy ba ito, kaya kailangan yung sumugod sa emergency room. Kasi nga hindi daw sila fully equipped ng mga materials doon para itukoy kung ectopic ba ito o hindi. Kasi kailangan kong pumunta sa ibang hospital. So pumunta kami sa emergency room. Doon natukoy, sabi ng doktor, mayroon akong good news at saka bad news. Yung good news, ang baby mo ay hindi ectopic pregnancy. Ang bad news ay ang baby na ito ay tinatawag na threatened miscarriage na. Yung baby mo ay palaglag na. Yung baby mo mamamatay. So, bigyan kita ng medisina, gamot para mawala na yung sakit. Pero, sinabi ko sa asawa ko na, honey, tanggapin mo lang ang gamot na binigay ng doktor, pero ayaw ko talagang inumin yan. Kasi alam ko, nandito pa siya. Ayaw ko talagang inumin yan. So, sinabi ko sa doktor, Dok, okay lang yun kasi alam ko na makapangyarihan si Lord. Kung ang baby na ito para talaga sa amin, para talaga sa amin. Pero kung ang baby na ito hindi para sa amin, tatanggapin ko pa rin. Tapos no, umuwi na kami sa bahay, pero maganda talaga ang milagro ni Lord. Kasi alam mo ba, tinawagan kami ng doktor kasi ni-refer na kami sa OBGYN. Tinawagan kami at pinagsabihan kami na, wag mo nang mag-isip na palaglag ang baby. Gusto namin na pumunta muna kayo sa laboratory. Tingnan natin kung tataas ba yung hormone level ng pagbubuntis mo. Ayun, kinukunan ako ng dugo every 2 days ata. Kunan ako nila ng dugo, i-check nila kung tumaas ba yung pregnancy hormone ko. Simula 300, naging 500, naging 600, naging 800. Sabi ng doktor, congratulations! Yung pagbubuntis mo ay ano lang pala ito, yung reaction lang pala yun sa katawan mo kasi nga bagong bagay nga pumunta sa katawan mo, parang yung katawan mo na shock na, oy ano ito, bakit may ganito, kaya yan daw na experience mo na sobrang sakit. Pero congratulations, pupunta ka na sa clinic para sa first na check up mo. So na-excited kami kasi nga, oy Lord, thank you. Hindi pala malalaglag si baby, para pala sa amin. So, kaya nga, ang saya-saya namin. Tapos yun nga, pagkatapos ng 3 buwan, tinawagan kami na, oy, may bingot ang anak mo, ganito, ganyan. Kaya noon nga, naiyak na talaga ako noon. Sabi ko, may blessing na ako na baby, may problema pa, paano ba yun? Kaya nga, ang sobrang sakit, sobrang hirap, pero walang mahirap na hindi mo kakayanin, walang problema na hindi ibibigay sa Lord sa'yo na hindi mo kaya. Trust me. Alam ko, kasi pinagdaanan ko yun lahat. Kaya nga, inisip ko talaga na mag-open ng YouTube channel para makatulong din ako sa iba na nakaranas ng ganyan na paghihirap. Pero nung time na yun na maliit pa si baby, hindi ko pa talaga kayang mag-open ng YouTube channel kasi nga busy ako sa pag-alaga ng anak ko. Overwhelmed ako sa buhay ko bilang ina. Ngayon, 5 years old na siya, nag-aaral na siya. Meron na akong oras na makapagawa ng mga gawain sa bahay. Meron akong oras makagawa ng video na ganito. Kasi alam mo, pag uuwi na yun galing sa school, iiwan ko na naman yung mga gawain ko kasi nga, minsan lang silang bata, kaya ibigay ko lahat ng time na makigbanding. Kasi pag lumaki na yun, aalis na yun ng bahay at saka gagawa na ng sariling pamilya. Kaya nga, sa mga nanay dyan, alam ko mahirap maging nanay. You're doing your best job. Mahirap talaga maging nanay, pero ang trabaho na to ay sobrang the best. Alam ko wala tayong sahod, pero we're doing our best to raise our kid para may magkaroon silang magandang kinabukasan. So, sorry kung aking utak ko ay alam mo yung mommy brain na ito yung gusto kong sasabihin, tapos lumiliko na naman. Ay, Diyos ko. Okay. Going back sa baby ko. So, yun nga,
natao nga siya na premature, 2 months premature nga siya. Kasi 'di ba 7 months pa lang lumabas na siya. So, nagstay siya sa NICU for 11 weeks. Nung nasa NICU siya, blessed talaga ako kasi nga marami akong kaagapay sa aking pagpalaki sa baby ko. Kasi nga hindi ko naman rin alam paano magpakain sa baby na may bingot. Hindi ko talaga yun alam. Hindi ako expert ng ganun. Pasalamat din ako na premature siya kasi nga doon sa NICU maraming doktor, maraming nurse na tumutulong sa akin kaya hindi ko na feel na mag-isa lang ako. Tapos si Lisa, siya yung pinaka-the best na OT ko. Siya yung tumutulong sa akin na kaya mo yan, huwag kang matakot. Kasi alam mo, na pagtingin ko pa lang sa Doctor's Brown bottle na mga parts, sabi ko, ay, ang dami. Bakit, ang dami ba yan? Tapos sa pigeon bottle, hindi ko talaga na-overwhelm talaga ako. Pero sabi niya, okay lang yan, dahan-dahan lang. So, nung time na pwede na umuwi yung baby ko, sabi na ng doktor, gusto mo ba umuwi na may tubo yung baby mo, na ikaw mag-connect ng tubo, feeding tube ng baby mo? Sabi ko, Dok, ayaw ko. Ayaw ko na umuwi ako na may feeding tube ang baby ko. Hindi ako confident ng ganyan. Pwede ba na turuan na lang ninyo ako na papakainin siya gamit ang Doctor's Brown bottle o kaya pigeon bottle? Kasi ayaw ko talaga na umuwi na may tubo yung baby ko. Kasi natatakot ako, Dok. Wala akong confidence sa sarili ko na kaya kong mag-connect ng tubo sa baby ko. So, kaya nun, pag malapit na talaga kaming umalis, sinubukan nila na papakainin si baby na walang gamit ang feeding tube, na puro baby bottle lang. So, dumede siya sa pigeon bottle. Ipapakita ko din sa inyo paano ito mag-assemble. So, dumidi siya sa pigeon bottle hanggat sinabihan kami na okay, dumidi na siya, kumain na siya sa bottle, kaya pwede na pumasa na kayo para pumunta sa testing room. Yung testing room na yun ay isa yung tawag na, yun nga, testing room. So, nandun kami ng asawa ko, si John, si baby, at saka ako lang. Yung mga nurse, hindi sila pupunta dun kasi nga, tingnan nila kung kaya ba namin na wala ang tulong sa mga nurse. Yun ang testing room namin. So, pag kinabukasan na, pinakita namin yung data na ito ang kinain ni baby, ito ganyan. So, sinabihan na kami ng OT namin, okay, ready na po kayo, dalhin ko na kayo sa board review. Alam mo yung para kaming nasa trial court. Pero, hindi naman masyadong nakakatakot, nakaka-intimidating, pero hindi masyadong nakakalungkot kasi nga, yun ang paraan para makauwi kami ng baby ko. Hindi kasi nila dito sa Amerika, hindi to sa Estados Unidos, hindi ka kasi nila pauwiin kung nakita nila na at risk yung baby mo. Kasi nga, pag ang baby na may bingot, pag hindi siya makakain, mamamatay siya. Yun ang kinatatakutan ko, na ayaw ko mamatay yung baby ko. Kaya gagawin ko talagang lahat na makakain siya, magkakaroon siya ng pagkain, at saka yung mag-gain weight siya. So, ayun, sinabi ni Lisa na, oh, it looks like the Warner family are ready to go home. Kaya sobrang saya namin na in-approve kami ng doktor, in-approve kami ng board na pwede na kami makauwi. So, yun na, nakauwi na kami. Masaya na kami, nakauwi na kami. Pero ang problema, tumigil ang baby namin pag-inom sa pigeon bottle. So, ayun, i-assemble ko na yung pigeon bottle. So, ito yung nipple. I-assemble ko muna yung pigeon bottle bago pa naman ako ma-distracted. Okay na? So, ilagay mo yung nipple dyan at saka yung one-way bulb. Tapos, ganito lang. Mas madali lang i-assemble ang pigeon bottle kumpara sa Doctor's Brown bottle. Pag nakita mo, mayroon siyang notch dito. Sana makita mo dito. Meron siyang notch dito. Yung notch na ito, pag papakainin mo na yung baby mo, lagyan mo ng gatas, papakainin mo ng baby mo, yung notch na nandito, yung parang slit na nandito, i-align mo yan sa ilong ng baby mo. Kaya ganyan. Hindi ako ganyan. I-align mo yan sa ilong ng baby mo.
Pero hindi ako sinabi ko, hindi ko masyado siyang ginamit kasi nga umayaw yung baby ko sa pigeon bottle. Ngayon naman, ipapakita ko ang pag-assemble sa Doctor's Brown bottle. Ito yung bottle. At saka, ito yung tubo. Kinakailangan ito. So, diba na-assemble ko na. Lagay mo na dito. Tsaka ito yung nipple. At ito yung one-way bulb na kailangan para sa may bingot na baby. Dapat mo talaga snug tight, see? Snug tight now. At ito na. Ito lang kasimple ang pag-assemble sa Doctor's Brown specialty bottle. So, nakita nyo na, mayroon siyang blue bulb dyan. So, ang nipple na ito may iba-ibang numero. Ngayon, ang numero na nandito is pang-apat, number 4. Pero, pag ang baby mo ay preemie, dapat na nipple na gamitin mo ay letter P for preemie. Pero kung ang baby mo ay newborn, dapat ang gamitin mo na nipple ay letter N for newborn. Tapos kung ang baby mo ay 1 year old, 0 to 1 month or 0 to 3 months, ang gamitin mo na nipple ay 1. Pero kung bibili ka ng nipple para sa Doctor's Brown bottle, mayroon naman yung specification kung ano yung name, ano yung dapat para sa baby. So ito na, pag uminom na si baby ng gatas, hindi na niya kailangan na mag-suction na. Hindi na. Mag-bite na lang si baby sa nipple at automatic na lalabas ang gatas dito sa nipple. At saka, kung ano man ang gatas na lumabas sa nipple, hindi yan babalik sa botilya. Hindi yan babalik. Manatili yan dito. So, habang nagbabite si baby sa nipple, patuloy na lumalabas yung gatas at saka umiinom ng baby. So, highly recommended ko talaga siya kasi nga ito yung hiyang ng baby ko. At saka, i-remind ko din sa inyo na kung ano man ang hiyang ng baby ko, kung ano man ang bagay na okay sa baby ko, hindi siya guarantee na magiging hiyang yung baby mo sa Doctor's Brown bottle na pinapakita ko. Kasi nga, yung baby nga natin at saka yung baby natin, iba't iba yung pareho man sila may bingot, pero iba-iba yung technique, style ng pagpapakain natin sa ating mga anak. Kasi nga, 'di ba, tayong mga nanay, tayong mga magulang, mga resilient tayo na kakayanin natin ang lahat, mabuhay lang ating baby. Yun ang mga magulang. Kakayanin ang lahat, mabuhay ang baby, mapakain ang baby. Kaya nga, sa lahat ng nanay dyan na may mga bingot na anak, proud na proud ako sa inyo kasi nga, hindi madali ang ating paglalakbay ng pagpapalaki ng baby na may bingot. So, maraming salamat sa inyong panonood. Kung mayroon man kayong tanong, paki-comment na lang sa comment section. Kung mayroon kayong gustong itanong sa akin, pwede rin yun akong i-reach out sa aking Gmail account. Pag tingnan mo yung caption ko sa YouTube ko, nandyan yung Gmail account ko para mas madali ninyo akong ma-reach out. So, I think yun lang siguro. So, sana naintindihan niyo yung video ko. Pasensya na, medyo bahol-bahol na talaga yung Tagalog ko. Pero, masaya ako na nakapag-Tagalog ako kahit papano. Kasi nga, gusto ko yung anak ko na marunong siya mag-Tagalog. Kasi Pilipino siya tinuturuan ko siya na magsalita ng Tagalog. Kasi nga, balang araw, kung malaki na siya, kung ano yung gusto niya, kung gusto man niya na sumunod sa apak ko na siya na naman yung mag-alaga sa mga tao na may mga bingot katulad niya, na marunong siya magsalita ng Tagalog at saka Bisaya. Kasi nga, mahalaga yun sa akin na marunong siya kasi Pilipino siya. Ito lang po ang masasabi ko. Basta kung may mga tanong kayo, paki-comment na lang or
paki-message na lang sa aking Messenger sa Facebook at saka sa Gmail account ko. At saka ang mga Doctor's Brown bottle ko na ginamit ko dito, pinadala ko yan sa mama ko sa Pilipinas, sa Litiliti. Kasi alam ko na kung mayroon man mga tao na nangangailangan at saka gusto ko ibigay yon ng libre. At kung ano man yung edad ng baby mo, kung nangangailangan ka ng Doctor's Brown bottle, pakisabi po ng edad para maibigay ko po yung karapat-dapat na nipple. Kasi nga sabi ko kasi yung nipple, iba't iba kasi yung purpose sa nipple eh. Hindi pwede na yung preemie or yung newborn, bigyan mo ng number 4 na nipple. Hindi yan pwede kasi nga kung bigyan mo ng ganyan, malakas yung flow at nai-stress ang bata. At saka, kung magpakain tayo ng baby, kung stress tayo na nanay, na-absorb yun ni baby na ang stress. So, kung stress ka, maganda na mag-deep breath ka muna at saka mag-relax bago ka magpadidi kay baby. At saka, addition ko din na ano ba ang dahilan bakit mayroong bingot? Kasalanan ba yan ng nanay? Kasalanan ba yan? May ginawa ka ba? Hindi, maraming rason bakit nagkakaroon ng bingot ang baby. Unang-una ay ang genetics. Genetics talaga o isa talaga yan sa pinaka number 1 na factor na nagkakaroon ng bingot ang baby. Kasi nga sa asawa ko, nung nalaman namin na may bingot ang baby ko, pumunta kami sa geneticist dito sa Estados Unidos at doon na tinitrace na yung mga bloodline. So tinanong yung mother-in-law ko, tinanong yung asawa ko, tinanong ako, at saka nalaman namin na yung lolo pala ng asawa ko mayroon siyang ear pit. Ipapakita ko yung video kasi mayroong butas dito sa taingan niya na yung butas na hindi naman ginawa, kumbaga para siyang ear piercing pero hindi naman siya intentional, lumabas, mayroon lang talaga siyang ganyan. So, it turns out pala, yung ear pit ay isa yung indication na may clefting yung genetics mo, yung bloodline mo. So, yung lolo ng asawa ko, wala siyang buingot. Pero, nung yung asawa ko na yung daddy ng anak ko, nung ipinanganak siya, na-surprise na lang yung mother-in-law ko na may bingot si John. So, nang nalaman namin na may bingot ang baby ko, 50% chance na magkaroon ng bingot ang baby ko kasi nga yung daddy niya mayroon nung ipinanganak siya. So, genetics talaga yung unang-una na factor na magkaroon ng bingot ang baby. At saka, pangalawa, kung ang nanay ay mahilig magsigarilyo, ano pa yung mga drugs dyan, at saka alcohol, posible din yan. Posible na magkakaroon ng side effect ang baby mo. At saka, tinanong ko rin ng doktor, Dok, ang pagsisiping ba ng mga asawa ay nagiging dahilan ba na nagkakaroon ng bingot ang baby? Sabi ng doktor, hindi. So, wala, hindi talaga yun ang dahilan. So, kaya nga, kung mayroon kayong inisip, baka ganito, ganyan, hindi. Maraming rason kung bakit nagkakaroon ng bingot ang bata. At saka, kung ang mga mayroon kayong kapitbahay na may bingot, mayroon kayong kakilala na may bingot, be sensitive naman. Huwag naman yun silang ibuli. Kasi naman, hindi naman nila yun pinapangarap na matao na maganyan. Maging sensitibo tayo sa ating kapwa. Kasi nga, kung ikaw ang nasa shoes niya, kung ikaw ang nasa sapatos niya, ano ang mafe-feel mo? We need to love our neighbors. Lalo na pag mayroon silang ganyan. Kasi nga, hindi yan madali eh. Alam mo, hindi yan talaga madali kasi nga yung experience ko na mayroon kaming surgery sa baby ko nung 3 months pa lang siya, may surgery na, at saka pag yung 1-year-old siya, may surgery na siya para sa palate niya, at saka recently may surgery doon yung baby ko, kaya hindi siya madali. Kung gusto ko man mag-retire na kami sa Pilipinas ngayon na, pero hindi pa talaga pwede kasi nga sabi ng doktor niya, mayroon pa siyang mga surgery na aabot kasi nga hanggang 17 years old pa bago matapos ang lahat-lahat niyang surgery sa kanyang lips, related sa kanyang cleft lip and cleft palate. So, hindi siya madali, kaya nga
sa mga nanay dyan na may mga anak na may bingot, I am so proud of you. Maraming salamat sa iyong pag-aaruga sa inyong mga anak at hindi talaga madali ang journey natin. Sana may napulot kayong aral dito sa aking video. Pasensya na kung bahol-bahol yung Tagalog ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na sinusustain talaga niya kami, na hindi kami niya pinabayaan all those years sa mga paghihirap namin sa pagpapalaki namin ng baby namin. Ngayon, 5 years old na siya, malaki na at makulit na, at sobrang saya namin na hindi namin i-give up yun nung mga panahon na mahirap talaga.